Magandang buhay mga kaibon. Yan, nagbabalik ang MBA Loop and Aviary. Yan, kung bago nga kayo dito sa aking YouTube channel, ang MBA Loop and Aviary. Please like, share, subscribe at don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aking ina-upload. Ayun nga mga kaibon, usapang ibunan at may kasamang kaalaman. Yan, batay yan dito sa aking pagsasaliksik. Yan, tungkol nga sa aking binibreed, pinaparaming Texas Clear Body. Yan, pag-uusapan natin yan mamaya. At aalamin natin kung saan nga ito nagmula. At kung paano nga ito na-breed at sino yung mga nag-breed ng ganitong mutation. Yan, mamaya pag-uusapan natin yan pagkatapos ng introng ito. Hanap mo ba ay gabay sa pag-aalaga sa parakeets at lovebirds? Kami ang una. MBA Loft Aviary, kaibigang mapagkakatiwalaan. Sulit na mga ibon, laging maaasahan. Kalapate at paraket, sabay na lilipad. Kaalaman sa pag-aalaga, dito ilalantad. MBA Loft Aviary, sa saya ay kasama. Gabay sa bawat pakpak, gabay sa bawat tuka. Lovebirds at parakeets, alagang totoo. MBA Loft Aviary, para sa inyo to. Kulay ay makulay, buhay ay masigla. Sa aming channel, kaalaman ay makuha. Tips sa pagpapakain at tamang kulungan. Sa MBA Loft, kayo ay tutulungan. Huwag nang mangamba, ang ibon mo'y ligtas. Sa gabay naming tapat, saya'y walang wakas. Kalapati at paraket, sabay na lilipad. Kaalaman sa pag-aalaga, dito ilalantad. MBA Loft Aviary, sa saya ay kasama. Gabay sa bawat pakpakpak, gabay sa bawat tuka. Lovebirds at parakeets, alagang totoo. MBA Loft Aviary, MBA Loft Aviary, fly high. Welcome back mga kaibon. Yan, another day, another vlog. Yan, balik nga tayo dito sa ating topic, ang Texas Clear Body Parakeets. Saan nga ba ito nagmula or nanggaling itong mutation na to? Yan, batay yan dito sa aking pag-asasaliksik kasi nga ang Texas Clear Body ay gusto ko talagang paramihin dito sa aking ibunan. Kaya ako nag-search ng mga about sa Texas Clear Body. Yan, yung itong nasa video, ito yung binibreed kong mga Texas Clear Body. Yan, kung mapapansin nyo, ang mga Texas Clear Body ay malinis sa kanyang katawan, walang bahid na kahit anong marka dito sa kanyang tiyan, simula ulo, baba hanggang sa tiyan. Ay walang marka, malinis na puti lang. At yung mga kanilang pakpak ay may mga point lang na mga kulay black at blue. Yan. Dalawang klaseng dalawang klaseng kulay. Ang may yellow tayo at meron tayong white. Yan, itong nakikita nyo. Yan, gusto kong paramihin nga yan dito sa aking ibunan. Kasi nga nagagandahan ako. At talagang greenab ko na nung nagkaroon na nga ako ng mutation na ganito dito sa aking ibunan. Sa ngayon kaibon, meron akong 5 pair na binibreed dito sa aking ibunan. Gusto ko nga talagang paramihin at palawakin nga ang Texas Clear Body dito sa aking ibunan. Kasi dito sa aking
aviary. Meron akong tatlong klaseng mga mutation, para ang rainbow, Lutino, and albino. Yan lang yung aking umiikot na mga mutation dito sa aking aviary. Yun nga mga kaibon, kung paano ko nga ito ibrinid at para mailabas nga ang Texas Clear Body. Siyempre ipinares ko sa mga Ino mutation. Yan, kasi itong Texas Clear Body ay sex link mutation na kung gusto natin talagang maipalabas yung tunay na kulay or malinis na kulay ng Texas Clear Body, merong white and yellow, ipapares natin sila sa Ino mutation na red eye. Yan, doon natin pwedeng ipares kasi nga ang Ino mutation ay malinis na sa kanilang mga balahibo tulad ng Lutino and albino. Yan yung pwede nating ipares dun sa ating Texas Clear Body. At para nga maipalabas yung tunay na kulay ng Texas Clear Body. Yan, doon na tayo sa ating topic, kung saan nga ito nagmula at kung sino nga yung mga nag-breed. Siyempre ang Texas Clear Body Parakeets or Budgies na tinatawag ay nagmula sa estado ng Texas, ang Estados Unidos. Yan, sa Texas natin ito unang nakita or nagmula na itong sinasabing Texas Clear Body noong humigit kumulang na taong 1955. Yan, sa loob ng isang kulungan or aviary ng isang mag-iibon na maraming inaalagaan ng mga ibon. Yan, hindi lang parakeets, iba-ibang klaseng ibon na kanyang inaalagaan at ito ay isang natural na pagbabago nga ng kulay. Nagulat nga ang mga nagbi-breed nito na nagkaroon nga ng kulay ng gantong kulay na malinis at may bahid na mga kulay-kulay ay unang nakita at doon pinalaki noong 1958. Siyempre mas lalo pa itong pinalawak or pinag-aralan nga nung tatlong mag-iibon na sina Floyd Gilker, si Gay Tirineo at John Papin. Yan yung tatlong mag-iibon na nagbi-breed nga ng ibon at nagulat nga sila merong ganung lumabas na kulay sa kanilang ibunan sa California. Yan, at napatunayan nga ito at meron nga itong ipapamana or nakadepende nga sa kasarian ng ibon mula sa Amerika. Mula sa Amerika, dinala ito sa United Kingdom noong 1989 at kalaunan ay kumalat nga sa buong Europa at iba pang bahagi ng mundo. Yan. Doon na yun mga brinid ng mga mag-iibon at napag-alaman nga na para nga makapagpalabas nga ng malinis na Texas Clear Body ay ipinares nila sa Ino mutation na may kulay na Lutino and albino. Yan. At bakit nga tinawag na Texas Clear Body nga itong parakeets na to? Siyempre ang pangalang Texas Clear Body ay hango nga mismo sa lugar kung saan ito lumitaw. Yan, dyan sa Texas. Kaya nga tinawag itong Texas Clear Body. Pinalawak at masusing pag-aaral at nakarating sa iba't ibang bahagi ng mundo at nakarating na rin dito sa ating dito sa bansang Pilipinas. Mga island born na pinagsalin-salin at kasi nandyan nga yung nag-experiment nga tayo para nga gumanda nga yung mga ibon natin. Siyempre naghahanap tayo ng mga kaalaman o nagsasaliksik at tulad nga ng magse-search tayo sa mga Google or magtatanong tayo sa mga matatagal na sa pag-iibon, yung mga magagaling mag-breed. Yan, meron silang kaalaman na hindi natin pa alam at pwede tayo magtanong sa kanila. Kahit nga sabihin natin na matagal nga tayo sa pag-iibon, siyempre patuloy pa rin tayong nag-aaral kung paano nga natin
mapalabas ng maganda yung ating mga ibon or makapagpagawa tayo ng sarili nating mutation tulad nga nitong Texas Clear Body na pinag-usapan natin, na nagulat nga yung tatlong mag-iibon na sila Floyd, si Gay at si John Papin ng California. Hindi nila akalain na maglalabas nga ng ganong mutation at doon na nila pinarami or pinalawak nga ang Texas Clear Body mutation. Nakita nga nila na ang Texas Clear Body ay pwede talagang ipares dahil nga sex link ito, ipares sa Ino mutation. Yan, gaya nga ng ginagawa ko dito sa aking ibunan. Meron akong 5 pair na Texas Clear Body. Yan, yung tatlo lang kasi ang nakuha kong Texas Clear Body na lalaki. At sa aking pagsisearch nga, ang Texas Clear Body ay nababagay nga sa mutation ng Ino mutation tulad ng Lutino and Albino. Kaya nga doon ko ipinares yung aking mga nakuhang Texas Clear Body. Yan. Nakapagpalabas na rin naman ako ng mutation na ganun. At hindi naman masasabi natin na maglalabas sila ng puro or pure na Texas Clear Body na ganun. Itong isang pair ko nga ay naglabas nga ng 6 na mga sisiw at meron tayong nakuhang 4 na Texas Clear Body na talagang mukhang-mukha nga at malinis at 2 Ino mutation. Yan. Siguro kung magpapares nga tayo ng parehas sa Texas Clear Body, baka nga makakuha tayo ng back-to-back or kaparehas nga ng kulay. Pero hindi ko pa naman nasubukan nga na mag-pair nga tayo ng back-to-back dahil sa Ino mutation muna tayo tumututok. Siguro sa mga susunod na breeding natin ay masusubukan ko nga na ipares sa kapwa Texas Clear Body. Yan, kaya dito muna ako ngayon sa Ino mutation na ipinapares. Meron nga tayong 5 na pair at pag nga ito maglabas ng 100% na Texas Clear Body ay ibabahagi ko naman sa inyo yung aking mga napalabas nga na Texas Clear Body. Ayun nga mga kaibon, hanggang dito na lang ating pag-usapan tungkol nga dito sa aking binibreed na Texas Clear Body. Yan, hanggang dito na mga kaibon at happy breeding sa inyo mga kaibon.